Alright, good morning, good morning, good morning. Yon, kamusta po kayo? Welcome po sa ating YouTube channel na Batang Maynila to. It's pag-usapan natin, diretso na tayo. Galawang DDS mga kababayan. Itong mga style ng DDS, pag-usapan natin. Kasi pansin ko, alam mo yung style ng DDS, halatang-halatang mga style nila, bulok eh. Mga style bulok, mga kababayan, sa totoo lang. Ito, unahin na natin to. Ito nakakatawa. Ito yung style ng DDS na kabubuhan. Ito yung isang style ng DDS na mema lang. Ibig sabihin, makapag mema lang, may masabi lang, may maipost lang, may maisira lang. Kahit palpak. Hindi nag-iisip, mga kababayan. Alam nyo, nakakahiya kayo. Yung lalo na yung nag-post nito, nakakahiya. Hindi na nakatulong, nanira pa. At nung nanira, palpak pa. Ito talaga mga DDS, mga tulongges eh. Ito guys, nasa ating screen, pakita ko sa inyo. Merong nag-post mga kababayan na sa tingin ko hindi naman to nakatulong eh. Pero pinuna niya yung ginawa ni Madam Leni Robredo, yung Angat Buhay Foundation, kung saan tumulong itong Angat Buhay sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kasi kung mapapansin ninyo, grabe halos iba't iba pong mga politiko, mga artista, dinaan yung kanilang tulong dyan po sa pamamagitan ng Angat Buhay. Marami pong nag-fundraising mga kababayan, pero ito pong Angat Buhay ni Madam Leni Robredo, dito po nagtiwala yung ating mga politiko, mga artista. Yan po sila nagpunta para magpaabot ng kanilang tulong kasi sigurado sila na may kahihinatnan at hindi ibubulsa yung mga nakuha nilang mga tulong galing sa mga pribadong mamamayan, maging sa mga artista. Di ba si Willie Revillame, kung matatandaan ninyo, nagbigay. Erwin Tulfo nagbigay. Basta maraming artista ang nagtiwala dyan sa Angat Buhay Foundation. At talaga namang ang dami na natulungan dyan po sa ating kababayan sa Bicol Region. Kaya congratulations Siyempre sa lahat ng volunteers. Nakakabilib yung mga volunteers, mga kababayan Siguro ang libre lang sa kanila yung pagkain, pero yung pagtulong nila, taos sa puso. Walang reklamo, hindi sila binabayaran. At especially si Madam Leni Robredo. Si Madam Leni Robredo, hindi naman po bayaran yan. Hindi natin swelduhan yan. Although siya ay politiko at tumatakbong mayor ng Naga, hindi niya naman na kailangan mangampanya dahil sure win eh. So yung pagtulong na itong kanilang foundation, ito ay kusang loob at talagang bukal sa puso. Kaya marami pong nagtiwala at marami pong nakaipon sila milyon-milyon sa loob lang ng ilang araw. At eto, meron pong inggit pikit. Eto po, hindi ko maintindihan ba't may mga taong ganito na hindi na nakatulong, inggit pikit pa, nanira pa. Sa sobrang katangahan niya, yung paninira niya palpak. Tingnan ninyo mga kababayan. Ang sabi niya, basahin nyo na lang nakasulat, DDS siya. Sabi nga dito, Matlimpics DDS version. Kaya sabi ko sa inyo, ibang mga nagmamagaling na mga DDS dyan, huwag kayong maniniwala. Marami po, bobo dyan. Marami lang po, kala nyo matatalino. Pero pag tinignan nyo, bobo. Katulad nito. Ayan Sabi niya, 32 million ang donation sa Naga. Kung 32 million ang tao sa Naga, may tagi 1 milyon na sila.
Doon pa lang, bobo na eh. Sabi niya, yung donation daw, 32 million. Kung 32 million yung tao sa Naga, dapat daw yung mga taga-Naga may tagi 1 milyon. Tingnan mo, nag-aral ba to? O baka, kuha ka ng calculator, sir. Sayang oh. May Facebook page ka pa naman ata. Tingnan mo muna, sir. Mali-mali yung math mo. Ayan ang kabobohan eh. No? Sabi tuloy dito, favorite subject is cutting class. Pagka-bright, tatak na nila yan. This is just normal among DDS people. Napulaan pa tuloy yung mga kasamahan mong DDS. Bakit? Kung 32 million ang donation at 32 million ang tao sa Naga, paghahatiin mo yung 32 million, meron sila tagpipiso. Hindi tag 1 milyon. Ang bobo mo naman, Brad. Tapos may ano pa eh, oh. May banat pa siya. Oh. Nagreklamo siya. Bakit daw 5 kilos at 3 sardinas ang ibinigay na tulong? Saan napunta yung ibang donation? Ito talaga mga DDS. Sabi ko sa inyo eh. Hindi na po sila nakakatulong. Inggit pikit pa, dagdag pa sa problema. Noong panahon ng panahon na binabayo tayo ng bagyong Christine. Yung mga DDS, tingnan mga post nila. Post ni Harry Roque. Post ni yung bakla ba? Sorry, bakla. Yung alanganin si si Sas Bayot. Ay, ano ba yun? Sasragot. Sorry, Sasragot. Yung mga post nila, guys, tungkol sa flood control, imbis na magpaabot sila dun sa kanilang Facebook pages ng pakikiramay at papalakasin ang loob ng ating mga kababayan dahil nga binabayo ng bagyong Christine. Ang post pa nila puro paninira sa gobyerno. Ganyan po ang style ng DDS. Kaya tingnan ninyo, palpak. Mat lang, palpak pa eh. Kaya sabi ko sa inyo, yung mga DDS, huwag kayo basta-basta maniniwala. Meron dyan nagmamagaling. Akala mo matalino, pero sa totoo, bobo. At eto pa, mga galawang DDS, mga kababayan. Eto, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan, oh. Kita nyo yan? Sino yan? Si Marco Beta. Dinalaw si former Vice President Leni Robredo. Noong mga panahon na binabanatan niya ABS-CBN, kinakalaban niya si Leni Robredo kung ano-ano sinasabi niya. Dahil nga tumatakbo siya bilang senator, sumisip-sip kay Madam Leni Robredo. Ayan ang galawan DDS, pakapala na mukha. Ito pa. Ayun, by the way, mga kababayan, may pakita lang ako sa inyo. Ayan, Isa pa to. Pakita ko lang sa inyo. Isa pa to, mga kababayan. Sino yung kasama ni Marcoleta? DDS na rin. Kaya actually, marami nagtatanong sa akin. Sabi, bakit si Mayora Hanil ako na ang sinusuportahan mo? Kasi sa totoo lang, mga kababayan, tingnan nyo. Senator niya si Marcoleta. Alam naman natin si Marcoleta, kung ipagtanggol niya si Sara Duterte, kulang na lang, himurin niya yung puwet ni Sara Duterte. At talagang DDS to. So, pasensya na po dun sa mga iskon yan, pero para sa akin kasi, parang Itbulaga lang yan eh. Nung si Yorme, kumampi dyan sa mga lusos, medyo hindi natin nagustuhan. So, ganun din. Kaya, mas gusto kong sumuporta kay Mayora Hanil Lacuna kasi yung suporta na binibigay ng kalaban niya, nasa DDS.
Yan, mga kababayan, oh, tingnan ninyo. Ayan po, galawang DDS. Si Mocha, sinuportahan nila si Mocha. Alam naman natin na talagang Duterte yan. Talagang diehard na Duterte ang mga yan. Etong mga ito yung mga kumukontra sa gobyerno. Tapos susuportahan ko. Parang hindi ata angkop para sa akin. Kaya pasensya na po kayo. Para sa akin, mas maganda na suportahan po natin si Mayor Hani Lacuna para tuloy-tuloy po ang paglilingkod dyan po sa lungsod ng Maynila at hindi kayo iwanan, walang iwanan mga kababayan. Ito pa matindi mga kababayan. Oh. Ito pa matindi. O yan. O. Yan po ang DDS moves. Di ba? Yung ibang mga kumbaga parang ikaw ay nakalinya na sa grupo ng DDS. Tapos yan, papapicture ka kasama si Presidente Bongbong Marcos. Ano yan? Ayan ang galawan DDS. Di ba? Nando ka sa kampo ng DDS, pinopromote mo si Marcoleta, pinopromote mo si Mocha, si Banatbay, kasama mo mga burateros. Tapos nandyan ka. Kasama mo si Presidente Marcos, yung sinusuportahan mo. Sinisira ang presidente. Binabanatan ng presidente. Tapos yan. Simple lang naman yan. Yan po ang DDS moves. Ay, nako. Kaya ayan mga kababayan, nasa sa atin po ang desisyon. Basta tingnan po natin maigi kung kanino po talaga tayo. Tingnan natin yung mga taong nasa paligid ng ating mga binoboto. Kasi hindi natin alam, baka yung nasa paligid niya ang nagdidikta kung ano gawin niya. Napakahirap po nun. Kapag tinulungan ka ng grupong yan, sigurado magbabayad ka ng utang sa grupong yan. Kaya kung tayo susuporta sa isang kandidato, siguraduhin natin na para sa tao, hindi para sa isang grupo, lalong-lalo na yung grupo na yon ay sumisira at naninira at gustong agawin ang ating gobyerno. Alright? Yan po ang galawang DDS. At mag-iingat kayo sa mga nagmamagaling na DDS katulad nito at sa mga iba pa. Ingat-ingat kayo. Dahil may mga nagmamagaling, pero ang totoo, walang utak. Mema lang, may masabi lang, may maitira lang, pero ang totoo, sabaw. Sabaw. At walang wala, sablay. Okay, so ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat guys. God bless po.